yun. So, kapag inuuna po natin siya talaga sa buhay natin, yun nga po, maa-align po lahat ng mga 7 aspects natin in life. Everything, health, money, everything, the 7 aspects in life. Yun lamang po ang share ko. Thank you po. Thank you. Pakiulit nga po from the start. Oh, sige po. Hindi ko Sige na-record. po. Hindi, joke lang, Ma'am Michelle. Joke lang. Ulitin Okay, ko po. thank you so much, Ma'am Michelle Bautista. No? Salamat You're na welcome po. marami. Ma'am Joy, Sarandi. Ganda ng pangalan ni nung apelyido ni Ma'am Marjorie from Isabela, Sarandi. Oo. Pagka may Randy talaga, payaman yan. Oo, grabe yan. Tsaka pagka ganyan, ma'am, yung Randy, yung Coach Randy, nagpapa-raffle po yan ng sombrero ng Livewood. Tapos papaano niya po yan, papaship niya po talaga yan kahit hanggang sa Ay, Canada. talaga po. Mamaya po, I think, gagawin. Nandun joke. Andiyan ba yung puti ko, Brad? Andiyan ba yung sombrero kong puti? Oo, nag-aantay na ito. Parang parang tagal naman makarating dito niyan. Pasundo ko na kaya yan, boy. Hatid ko ng personal. Tagal naman. Wag muna ngayon. Kahit maya-maya. Tapos na. Maya. Yawn. Okay, next. Aring Randy, tayo muna unahin natin si Lord. Mas magandang pag-usapan ng Bible. Amen. Kaya nga Amen. no. Nakakatawa. Good morning everyone. No? So importante talaga yan, no. So ulitin ko, Sir Chris, no. So sa ginagawa nating business, 3 aspeto yan. Yung pinapakain natin everyday, no, or yung finifeed natin or kailangan natin palawakin or palakihin, no. Number 1 is yung sinasabi ko nga is yung physical aspect, no. So kailangan natin kumain ng mga masustansyang pagkain, ng mga gulay in order for us to continue kung ano man yung gusto natin, no, gawin sa business. Importante yun, yung physical aspect. Second aspect would be the mental aspect, no? Yung lagi sinasabi, mental aspect, na kailangan natin matuto, kailangan natin mag-aral, kailangan natin pakainin yung ating utak para marami tayong knowledge, because we do believe, no, knowledge is power, no? So hindi pwedeng puro kain ka lang personal, pero yung hindi ka nadadagdagan ng learnings. That is why we are attending presentations, we are attending Sorry, paring Randy, na-mute kita, pare. Sorry. We are attending yung mga mentoring like this, no, ni Sir Chris. So napaka-importante. And the third one, baka mamaya ito na yung nakakalimutan ng lahat, which is the spiritual aspect. Kailangan nagsasabay-sabay yung tatlo. Pag naiwan yung isa, medyo mahihirapan ka kasi may naiiwan, eh. So dapat sabay-sabay siya. Yun yung isa sa importante, at we are so blessed na hindi tayo nakapokus doon sa physical lang, doon sa mental, but also on the spiritual side natin. Kaya nakakatuwa nung pagpasok ko, yun yung pinag-uusapan natin, yung spiritual side. And ano ba, verse, no? So we're talking here of verse. Ano bang maiiwan kong verse? Actually, ito yung isa sa talagang favorite ko na lagi kong sinasabi, no, pag when it comes to spiritual side, no, yung aking favorite na verse na manggagaling sa Jeremiah, no, Jeremiah 29:11, no. So ang sabi dito sa Jeremiah 29:11, "For I know the plans I have for you, declares the Lord, plans to prosper you and not to harm you, plans to give you hope and a future." Grabe, no, napakatindi nung verse na yan. Kasi God's plan is siya yung pinaka the best na plan ng lahat. Baka mamaya yung plan mo ito lang, pero ang plano sa ni Lord is siksik, liglig at umaapaw, no? Ang plano ni Lord is to prosper you at not to harm you. No? Grabe, no? So, grabe yung plano sa atin ni Lord. Baka mamaya mindset mo lang yung nag-iisip ng ibang plano. Pero ang plano niya napaka-simple at napakaganda. To prosper you and not to harm you, and plans to give you a hope, pag-asa.
at buhay na walang hanggan, the future. So yun lang sir, yun lang muna Sir Chris, no, medyo nagiging emotional ako ngayong umaga. So so Amen, amen, amen. so yan, no, so napakaganda ng morning. So pero napaka-bless nating lahat, no. So Siyempre. and I would like to take this opportunity, no, na nasabihin sa lahat na bawat paggising is a blessing. Tatlong aspect, wag niyong kalimutan yung tatlong aspect na yon, no. So sabay-sabay, and believe me, walang imposible. Yung mga gusto niyo sa buhay, yung mga pinapangarap niyo, naka-ready na kay Lord yan. Naka-ready na kay Lord yan. Titignan niyo na lang kung deserve ka na ba. Or baka mamaya, paano niya ibibigay eh, hindi mo nga siya naaalala. Baka mamaya yun lang ang kulang. Deserve mo lahat. Deserve mo yan. Maniwala ka lang. God bless everyone. Yung. Thank you, thank you, thank you. Salamat sa inyong lahat, no? Ma'am Michelle, Ma'am Marjorie, Sir Randy. Ganda naman ang umaga natin ngayon, Bro Randy. Yun nga eh. Di ba? Sana ganito lagi. No? Nahin natin si Lord para walang ano yan. Siksik, liglig at umaapaw na biyaya. Di ba? Hindi mo na kayang pigilan. Okay. Anyone? Magmahiya. Para kay Lord. Di ba? Ma'am Chona Escabal. Next. Mag-ready na po yung iba. Tatawagin ko rin naman kayo eh. Mag-on muna ako ng light. Naka-off Okay. itong light ko. Ay, okay lang, ma'am. Mag-ready na yung iba. Morning devotion tayo today. God is good. Mag-off All cam the lang muna time. ako kasi Okay lang, ma'am Hindi pa Ma'am Chona. Okay lang mag-off cam. hindi pa ako nakapag-lipstick. Yun naman sabi ni Lord nga, kahit sabog-sabog yung buhok mo, okay lang. Kahit di ka pa nagsusuklay, kahit di ka pa nagtutoothbrush. Tatanggapin lahat ni Lord. Ang verse na isi-share ko sa inyo is yung 1 Thessalonians 5:10. So encourage each other and build each other up. So as a team, yan yung ginagawa natin. At totoong napakaswerte natin sa team na ito. Lalo na may Coach Chris tayo at Coach Randy na talagang nagtandem para sa atin. So we are blessed na napabilang tayo sa team na ito. Natutuong merong yung nag-aanuhan tayo sa isa't isa, yung may nag-encourage, may nagtutulak. Yes, palakasan. Kasi ako sa part ko talagang parang kailangan yatang itulak eh. May bangin ba dyan Yun sa lang po malapit ang sa inyo, ma'am? Wala naman. Again, Joke lang. 1 Thessalonians 5:11. Ilahan pataas. Tama. Sige, ma'am. 5:11 Go. pala, 10 yung sabi ko kanina. Yun lang po. Tapos na. Tapos na po. Okay, thank you, Ma'am Chona. Tinatanong ko kung saan mo gusto kitang itulak, ma'am. Baka... Hindi, ko lang. Parang Randy, pakibigyan to ng ng mga isang drum na tubig para panulak daw panulak. Baka puro solid yung nakakain, ganun, kulang sa Hindi, biro lang. Ma'am Chona, congratulations. Isa yan sa gagraduate sa ko, pare. Announcement to all of you. Bago natin ituloy, baka malimutan ko na naman. Lahat ng
regular na uma-attend ng aking morning mentoring. Okay? Ini-screenshot ko naman po yan eh. At alam na alam ko po yung mga pangalan ng talagang umabsent man pero bihira. Pero yung talagang uma-attend po nito. Yun lang po yung qualified na umattend ng aking special training. Pag natapos yung itong module 4 na tayo ngayon. Yun lang yung qualified. Hindi lahat pwedeng umattend, paring Randy. Nung special training namin ni J. Tomboco ng Leaders Personal Development, yung LPD na gagawin namin. Medyo mahabang oras yun. Special training yun. So, hindi bubukod namin dito yun sa morning mentoring. May mga activity yun at so yun, paplanuhin namin mabuti, pag-uusapan namin ng mga top leaders yung buong konsepto ng training na yun, ng personal development. Syempre, ang papayagan ko lang po, yung talagang marami nang na-attenan, hindi basta lang yung bago. No? So, congratulations kung isa yung pangalan mo sa naging nandirito at nai-screenshot ko at nakakausap ko. No? So, yun. Pero kung hindi, baka sa susunod pa, balik ka muna ulit dun sa module 1. Okay, kasi iikot to eh. After module 4, babagsak namin yung leaders personal development after ng mga workshop natin. Tapos balik ulit sa module 1. Salang ulit. So pag hindi ka pa qualified doon, salang ka ulit. Module 1 to 4. Yan. Siguro once a month gagawin namin yung LPD. Yan. Pero kailangan daanan mo muna lahat ng MMP or your morning mentoring program natin. Okay, next. Meron pa bang gustong mag-share sa ating morning devotion? Meron ba tayong ilang minuto? Si Ate Juliet. Ate Juliet, good morning. Ma'am Nerissa, good morning. Para mga pupungas-pungas pa ba? Magandang umaga po sa inyo, Ma'am Emma Avellano. Edgardo Simbunotan. Kasi sipag niya mga umatin talaga. Good morning, Ma'am Nerissa. Kumusta ka? Pare kagabi kausap namin nila Jay, mga taga Davao, Cebu. Grabe. No? Magandang umaga po sa lahat, Ma'am. Sabi ni Ma'am Juliet. Ayan. Ma'am Leonisa Labandillo. Good morning, tita. Ayan, tita, malapit na Holy Week. Mukhang magkikita na ulit tayo. Ikaw naman ang papasyal dito sa farm ko, ha? Huwag ka na magdala ng suman, masarap mong nilulutong suman, na nakakahiya naman. Sarap magluto ng suman. Huwag ka na magdala ng konti, ha? Oo. Marami lang. Dami. And, syempre po sa Holy Week, matitigil po pansamantala tong ating morning mentoring, no po? At alam ko naman, no, iba't iba naman tayo ng relihiyon, pero tayo po ay magnilay-nilay, natural, ano po? At syempre family time, alam ko oras sa pamilya yan, oras kay Lord, tayo'y kami po kasi meron kaming morning devotion din yan sa church, no? So nag-i-start din po 'yun ng alas 5 ng umaga. So sasapulin talaga tong mentoring natin, no? So may morning devotion din at gandang morning Coach Chris and Coach Randy at sa lahat po. Good morning Sir Roland, no? So kung siguro ano 'yon, ang balik natin nun Monday na ulit, Coach Randy, no? So baka yun, after Holy Week namin, ibagsak po yung ating leaders personal development. Okay? So, ganun, no? So, basta Holy Week hanggang Sunday, tayo po'y magpapahinga at magninilay-nilay. Okay? Pero kung nasa sa atin naman po yan, no? Kung may mga talk pa rin, one-on-one, home meeting sa labas, or mga presentation. Pero ito pong training, ipapahinga po natin ng ilang araw. Okay lang po ba yun sa inyo? Baka nauumay na kayo sa boses ni Coach Chris Tolentino. Sa mga, di ba? Oo, di ba kayo nagsasawa?
Mamimiss niyo ako niyan, mga ilang araw, almost 1 week napapahinga tayo, oo. Para ma-miss muna natin yung isa't isa, parang mga mag-shota lang 'yan 'pag lagi mong kausap minsan nakakasawa rin, 'no, paring Randy 'no? 'No? 'Pag lagi mong kasama minsan nakakaumay, pero minsan pagka yung mga isang linggo kayo hindi nagkita mas nakaka-miss, 'di ba? Gano'n ba 'yun? Hindi ako maka-relate, sir. Hindi ka maka-relate? Oo, hindi ako Oo. maka-relate. Nakakailan ka na ba, sir? Na direct referral? Na Direct referral, referral? Ha? Ilan na po? 20 plus, 25. 25 direct referrals. Grabe. Referrals, Ah, referrals. referrals. Direct Oo. referrals. Alam nyo ba si Coach Dennis Valdivia nakaka 55 na yata? Grabe, 55 direct referrals in just 3 months. galing. At 250 downlines or more. Galing no, parang Randy no? Master niya talaga yung Facebook ads no? Ang tindi ng leader natin na yun. 55 day. Pero it's sigurado next month mas putok ang income sa akin. No? Tatalunin tayo nun, paring Randy, kung matching bonus lang at kung ano lang. Sabog yun. Jay Tumbokon, sa 2 weeks na nagagawa na ang Facebook ads, nakaka-10 na yata pa rin. 10 direct referral. So, abangan niyo po, Jay Tumbokon and Dennis Valdivia papasok sa leaderboard within bago matapos tong second quarter of this year. Yung dalawang pangalan po na yun. Yung Dennis, sure ball yun, pare, yung mga 10 na lang nasa leaderboard na yung leader natin na yun. 'Di ba? 60 plus lang yung top 300 eh. 'Di ba, parang Randy? So papasok talaga. So I do suggest no sa mga nandirito, wag lang pong umasa doon sa warm and hot list or market natin na makakilala, kaibigan, kamag-anak, kapuso, kapamilya. Mauubusan ka po talaga. Kaya tulad po namin, no, hindi man kami ganun ka-master ni Randy sa Facebook ads, pero inaaral na po namin. Kasi si Coach Dennis po talagang master niyan, wala pa sa Live Good. Pandemic time talagang na-master niya at diyan po umasenso si Coach Dennis. Si Jay Tomboco naman, 2 months po paring Randy na ano yan naghasa talaga, nagmaster, nag-enroll sa iba't ibang mga course. No, bago niya po na-master at bago niya lumabas yung kanyang mga winning ads. So, kami po ni Mrs. ay sisimula na rin kasi hindi naman siya ganun kadali, Coach Randy, no? Medyo Oo, complicated pero dahil gusto kailangan. mo at desidido ka, Kailangan talagang talaga. aaralin mo itong Facebook ads kung nandun ang talagang kasi ang labanan sa Live Good po paramihan ng direct eh. Correct. Doon lalabas yung dami laki ng matching bonus mo. So direct referral talaga. Isa pa, talagang ikaw makakapag-spill over ka sa mga tao mo. Pero kung hindi ka spill over maker, hindi ka araw-araw nakakapagpasali o wala ka lagi napapasali, ako, for me, Coach Dennis, okay lang na ibagsak niya yung talagang matrix or yung lalo't direct niya, masasabihan niya talaga na malalagyan ka ng spillover. Talagang totoo yun, pare. Madudugtungan niya talaga na madudugtungan kung araw-araw nakakapagpasali ka ng isa, dalawa eh. Talagang may madudugtungan ka mga tao. Even Jay Tumboko. Tama po ba ako, Ma'am Nerissa? Si Ma'am Nerissa kabago-bago, nadugtungan agad ng mga new downlines dahil nga sa spillover. Tama ba, Ma'am Nerissa? Kayo po ba yon yung mga nabatuhan na agad ng spillover ni Coach J? Yung mga first generation, nakakatuwa po, no? Kasi sabi ko nga kay Coach J, yung first batch mo na yan, tulad yung unang 10 na pasali mo o 15 na pasali mo, sila yung napaka-benas, paring Randy, sila yung pinaka-bless. Kasi sila yung, yung talagang tinitrain ni Jay, yung first 10 niya, na maduplicate ng Facebook ads. Tapos, lahat ng mapapasali ni Jay, tuloy-tuloy yan. Walang ibang pupuntahan kasi sila yung unang nakaposition po dun sa matrix. Ganun po yan. So, I do Tama. suggest guys, bukod dito sa morning mentoring,
Kasi ito more on self-discovery, more on personal development, more on skills, no? Itong module 1 to 4. Pero digital marketing is a different training na kailangan mo rin talaga namang nasa sa inyo po 'yun kung gusto niyo rin mag-enroll tulad ng mga in-enrollan po ni Coach Jay. Si Clarence po yung in-enrollan niya, no? So kung gusto niyo matuto rin po doon pwede naman. Nasa sa inyo po 'yon, no? Marami kasing mentor, Coach Randy, maraming trainer, pero hindi gano'n ka-effective lahat, lalo na yung mga hindi talaga networker, yung aatinan mo negosyo na lang, coach, no? Yung babayad ka, parang hanap buhay na lang yung iba. Yung iba nga recording lang. Tulad nung binayaran namin ni Mrs. recording lang pala lahat yun. Kaya, di ba? Pero nasa sa atin naman po talaga yan kung paano natin sisimulan, gagawin at talagang pagpupursigahan itong ating negosyo. Oh, yan. Sige, bati muna tayo. Engineer Sam Serbolo. Pare, ano ba yung ginagawa mo? Ano ba yan? Pandesal ba yan, pare? Tasty? Buns. Nagre-repa ka ng buns. Oo. Naku, alam mo pare, paborito ng inaanak mo yan. Oo, yung mga buns, mga tasty, pare. Oo. Lapit lang sa akin to, pare. Maribeles din to eh. May sarili siyang bakery. Oo. Good morning sa'yo, Coach Sam Serbolo. Pare, bati ka naman sa Madlang People. Habang nagkabalot ka ng buns. Good morning po mga taga-likod. Yun. Pare, kumusta ka? Kumusta yung mga bagong direct mo? Yung mga bagong direct, bali busy pa sila. Maraming mga inaasikaso. Kasi Ramadan dun sa may Saudi, kaya yung isang yung isang napasali ko ron, si waiter eh. So, busy sila dun sa may trabaho pa niya, hindi pa niya maharap. Hindi mo pa nakakausap 'yun, pare, no? Hindi mo pa napamit sa akin, no? Yung huli mga PE, no? Sige. So, ano tayo, pare? Tuloy tayo, may offline tayo ng Sunday. Okay, sige. Thank you, pare. Sige, pare. Pasyalan ka namin dyan ng inaanak mo. Oo. Yung bansa. Sige, pare. Okay, salamat. Magandang umaga sa inyo, no? Sa Engineer Sam Serbolo po, may new direct, no? Ganun talaga, no? No or just now, totoo talaga 'yun. Parang somehow after 6 months bago sumali. Oo, talagang pagka talaga kalbo, makulit eh. Mahal na mahal ko po yung kaibigan ko na yan. Pare, ingat lagi at ingat sa health. Yayaman pa tayo, pare. Okay. Putol-putol boses mo, sabi sa akin ni Ma'am Filda. Ma'am Michelle, Sir Randy, ano ba? Mahina ba signal? Putol-putol ba boses ko? Okay naman, sir. Okay naman, sir. Baka sa signal ni Ma'am Filda. Oo, kasi ma'am, malakas ang signal ko. Umiinom akong Super Reds lagi eh. Good morning everyone, sabi naman ni Riza. Ayun. So, marami na tayo. Nasa 20 na tayo. Bati muna, Coach Randy. Shout out mo muna bago natin ako yung mag-share screen. Parang Randy, naka-mute ka pare Ayan. So, siguro take ko lang din yung opportunity na to, Sir Chris, no? So, mamaya,
may live session kami ni Ma'am Michelle, no, of Canada. So, live sa FB Live 'yan. So, sa mga available, so mamaya 10:00 po 'yan ng umaga, Philippine time. Then, promote ko din, Sir Chris, yung promo ng grupo ng Magnet Alliance, no, pinapa-promote 'yan lagi sa mga presentation natin. Ito, promo to ni Apps Chris, sorry, ni Apps Ernie tsaka ni Apps JM, no. Yung promo natin na may ang grand prize diyan $300 tsaka yung $150, no. So kada isang pay-in mo kasali ka sa may isa kang entry para sa $150. Pangalawang pay-in mo po, may entry ka naman para doon sa $300 natin. So promo period hanggang katapusan po yan ng March. So take advantage, guys. Sobrang generous at sobrang, alam mo yon, supportive ng ating mga uplines, no? Na binibigyan pa tayo ng additional, alam mo yon, commissions sa mga promo nila. Kaya yon, in-advertise ko lang, Sir Chris. Oo, sige. Thank you, Yun po. Coach Randy. Salamat po. Okay. Module 4 na tayo. Anong oras yun, pare, yung interview sa'yo ni Corina Sanchez? Ay, sino ba yun? Sino ba, pare, Karen Davila ba? Anong channel ko mapapanood doon? Coach, Ay, surprise yan. Mamaya na. surprise ba yan? Oo. Ano? Na-joke lang. Hindi Ayan po, mo sta- iniimbitahan ko po kayo mamaya, no? Mga 10 o'clock po ng umaga. Salamat po. sa channel mo ba yan, ma'am? Yes po, sa channel Zoom. Zoom. Oo. Oo. So, naka-live yan, naka-live. Yes, ilalive po namin yan. Every week po nagla-live ako. Next ka na, Coach Chris. Parang $200 yung TF ko sa ganyan eh. Ay, ganun po ba? Sige, charge nyo na lang po kay Coach Jay. Syempre, yung pangit nga nakakahiling eh. Yung pang-mas. Yung pang-mas Hindi po. maganda ang hindi ko pagbigyan. Syempre, no. Iyan, Pang no. sinali. Go pa, ma'am. Sige po, next week, no problem. Yan. Thank you po. Thank you. It's my pleasure. It's our pleasure, syempre. Yes. Pagbigyan at mapanood sa iyong live. Di ba? At pwedeng i-share kasi yan, syempre, ng ating mga manunood. Di ba? Opo. Maganda yan. Si Fernan ba na-interview mo na dyan? Wala pa po siya sa list ko. I'm just kidding. Ano po? Si ano? Hindi ko po masagot, no? Ang hirap po kasing i-approach kasi. Si ano, pwede mong i-approach siya, si Coach Hans. Baka gusto mo interviewin. Nalaglag po kasi sa listahan. Nalaglag. So susunod na lang po. Kala ko inikisan mo lang, talaga nalaglag na pala. Coach JM. Hindi naman po. Lahat Coach naman JM. po pwede talagang kailangan interviewin. Pero Ma'am Michelle, masayang kausap to eh. nagsisimula lang po kasi ako kaya Coach J, pwede mo just imbitahin. enjoying the journey. Correct. Tama. Si Coach J, pare, maabangan nyo rin, no? Puputok to sa online kasi yung mismong trainer niya sa FB Ads, siningan siya ng testimony. So yun, makikita nyo yan na si J magte-testimony sa mga sponsored or sa mga ads na papasok sa inyong timeline. No? At yung ating presentation mamayang gabi baka i-live ko ulit. Okay, no? So, laking bagay din pala, no? Paring Randy, daming views, no? Daming nakakapanood ng ating mga live. Yes. No? Oo, at nakakakuha ka talaga ng pay-in eh. At tulad nun, may mga tumawag sa akin yung nag-live ako last week. Kasi marami eh, nakikita lang nila yung posting natin, pero hindi nila naiintindihan talaga yung Live Good. Pero dahil nga hindi mo sila inimbita, napanood nila yung live mo, pwede kang makadapuli talaga ng mga pay-in pag ganun-ganun lang. Okay, pag-usapan natin to. Welcome to our intensive training ng Don Chris Live Good International. Module 4 na tayo. Again, congratulations sa mga nakatapos ng Module 1 to 3 na sangkaterbang topic. Okay. Module 4.
Wow, angas ng PowerPoint ni Mrs. Time management and planning. Ayan. Medyo ganda-gandang topic to. Tutulungan daw ako dito ni Ma'am Michelle magturo. Hati kami. Time management, ma'am, si abangan nyo, Leslie Ikban, may pinaprepare na rin topic, tsaka si Ma'am Marife Esquilio. J. Tumbocon, yan, isa sa mga trainer na natin. Si Randy, at abangan nyo, no? Roland Manatad, tsaka Michelle Bautista. Yan ang mga sasalang na sa mga mentoring natin susunod. Okay? Usapan natin itong time management. Focus on result, not on the workload. Oo. Paring Randy, any inputs dito? Focus daw sa resulta, not sa workload. Oo. Ano bang, ano mo dyan? Yun. Focus on results, not on the workload. No? So, siguro, when we're talking here of the industry, no, ng networking industry, hindi kasi tayo yung typical na ibang industry na naka-focus doon sa tinatawag na rank or doon sa tinatawag na performance base, no? Para in order for us to rank up or para ma-promote. Yan yung mga typical na employment setup eh. But here in sa ginagawa nating industriya sa networking, result based kasi tayo, mga kapatid. Aminin man natin sa hindi, sa industriya ng networking, nagbe-base tayo sa result, no? Result based, na nai-hit mo yung rank, nai-hit mo yung silver, nai-hit mo yung gold, yung platinum. So, but for me that is it's a good one, no? Na naka-focus sa resulta. Kasi syempre it determines kung nagiging ano ka ba, nagiging tama ba yung ginagawa mo. Kasi may result ka eh. Sabi nga nila, isa 'yon sa basis, no, sa ginagawa mo. Attend ka ng training or ng something or ng seminar or ng presentation, but at the end of the day, it's your action that will determine your result. Kailangan may action ka, nagte-take ka ng action. Kasi it will determine the result of what you are doing. Minsan yung iba more on nga pag-attend, but you have to alam mo take into action kung ano yung mga inatenan mo na mga training or seminar. So not on the workload, lahat naman ng industriya mga kapatid is marami ang workload, no? So lahat 'yan, not only the networking industry. Pero 'yon, yun yung masasabi ko. Thank you. Take action. Take action po. Thank you, Coach Randy Regonia. Aga naman. Lupit, pogi na, malupit pa. Saan ka pa? Okay, no? After identifying your dreams, target, deadlines, prepare an action plan. No? 'Di ba yung ating mga dream board, okay? Yung pinagawa ko po sa inyong mga pinasulat ko sa inyong gusto nyong pagbabago, no? Yung mga target at yung mga goal na pinag-usapan natin. Alam ko naman pare-pareho tayo diyan na meron, no? Target, deadlines. Prepare an action plan. 'Di ba yung pangarap natin, be smart, no? Specific, measurable, attainable, realistic at may time bound 'yan, no? So, lagyan niyo ng deadline para ikaw mismo ay alam mo na 6 months from now, 'di ba? Ganon yung mga leader. Ano sabi sa akin ni Coach Dennis, ni J. Tumbocon? Pare, 6 months from now, diamond. Alam na nila eh, naka-focus, naka-target tayo doon sa gusto nating mangyari, no? And then action plan, anong gagawin? Talagang everyday, talagang whatever it takes gagawin. Identify all the tasks on how to achieve target like prospecting, inviting, activating, one-on-one presentation, no? Offline, pwede mo pa rin siyang gawin. Training, boom, CSEL, goal setting, meetings, and system day. Do your homework. No? Identify mo yung lahat ng task na yan. Hindi pwedeng, sinabi mo lang.
'Di ba? Iba kasi yung sinabi, ginusto mo, no? Pero lahat kasi yan magsisimula sa isip mo eh. Okay? Pagka tinatak mo na sa isip mo yan, sinabi mo na yan, pinag-pray mo na kay Lord, yan yung katawan mo, susunod na yan. Action ka. Okay? Pag lahat ng mga task na yan, magagawa mo, walang dahilan na hindi mo makuha yung gusto mong mangyari. Di ba? Allocate time and date by plotting it on the calendar planner. Okay? Identify ka ng mga task mo ngayon, yung mga prospect mo, yung gagawin mo mga activity para sa grupo mo. No? Tapos, napaka-importante na meron kang planner. Ewan ko lang kung lahat ng nandirito merong planner for this year. Kung wala kang plano, parang malabo ka ngayon sa gusto mong mangyari sa buhay mo. Kasi dito po, allocate time and date. Per pecha po yan. Tulad ko po, kada pecha, meron po akong mga nakasulat. No? Meron po kaming ginagawa everyday. Na kailangan ay talagang, no? Sabi nga, yung architect yung traveler, may plano yan eh. Di ba? Kung kailan sila aalis, kung saan sila pupunta, kung ano yung gagawin nila sa lugar na yun. Di po ba? I-plot mo ngayon sa calendar mo yung mga schedule na gagawin. O this coming Sunday, saan ka ba pupunta? Okay? Ano ba yung plano mo na mangyari sa mga susunod na araw? Aattend ka ba ng iba't iba pang mga training bukod sa mentoring? Papracticein mo na ba? Magra-run ka ng ads? Every day. No? Tapos tulad kagabi, sino naka-attend ng training kagabi ni Coach Fernando? Alat mo na yan. Pagdating ng Monday, 7 p.m., a-attend tayo ng training sa mother team natin para sa recognition, sa training. Di ba? Doon kasi napag-uusapan lahat, clarify lahat ng kung ano pang mga gusto mong malaman dito sa negosyo po natin. Di ba? Tapos 7 p.m. and 9 p.m. meron pa pong talk sa mother team natin. Na ultimo ikaw, may guest o wala ka, kung gusto mo talagang matuto, attend ka rin. Kasi guys, attendan mo iba't ibang speaker, I do suggest. Randy Rigonia, Chris Tolentino, J. Tumbocon, Dennis Valdivia, Leslie Ikban, Fernan Santiago, Rene Capua, Harold Pangan, dami nagtuturo sa di ba? Mark Nile, Ryan Rosales, Maria Janet, attendan mo po lahat para at least nakakapulot ka ilan-ilan doon. O tapos ilagay mo sa schedule mo 'yan na gantong araw pala si Coach Elmo yung pwede kong attenan. Napakahusay po noon ni Coach Elmo tsaka ni Coach Mon. Napakinggan niyo na ba yung mga 'yon? O isa pa, mini-message ka ng Live Good Office ng Live Good Support, yung training about the product ng Lisa and Ryan Goodkin. Na-attenan mo na ba 'yon? 'Di ba? Kasi dapat po yung planner mo sa loob ng isang linggo kung walang sulat 'yan. Wag ka nang magtaka kung bakit next week, the following week, wala ka na namang credit wallet. Wala na namang pumasok sa credit wallet mong income. Wala nakasulat eh. Subukan mo yung buong month mo ng February. Sige nga, analyze tayo. Buong month mo ng February. Yung time management and planning mo. Wag na lang tayong lumayo. February, anong petsa na ngayon? Pangatlong linggo na. O 3 linggo ng March. Ano yung naging plano mo? Paano mo minanage yung time mo? Nakailang talk ka ba ngayong 3 linggong nagdaan? Papasok na tayo ngayon sa 4th week. O within this week, ilang tao nakausap mo? Kung isa, dalawa o wala, wag kang umasang kapatid na meron kang resulta. Lalo tayo nagsisimula pa lang po. Hindi naman ikaw yung meron ng 1,000 downlines eh.
Hindi naman ikaw yung meron ng 2,000 downlines na baka bakasyon na lang pwede. Wala guys, nagsisimula tayo, hatawa pang matindi, nagtatanim pa lang. Pagka may mga 1,000 na, 1,500, 2,000, yan, anihan na yan. Sabihin mo iilan pa lang yung tao, tapos nagre-relax na. Parang wala nang plano masyado, wala nang talk. Yung prospecting, inviting, yung inactivate yung mga tao sa ilalim niya. Wala. Tatagal. Babagal. Ano po? Ako no, nagsisimula po, yung first 3 months ko rito, o yung unang buwan ko nga hanggang pangalawang buwan, hindi kami pumapayag mag-asawa. Nalilipas ang isang cut-off, wala kaming direct referral. Kasi lalo kayo bago, ikaw na bago, fresh na fresh ka pa sa mga prospect mo eh. Ang dami pa niyan eh. Sa hot list mo, sa warm list, ang dami pa niyan. Kahit sabihin mong inaaral mo pa yung FB ads ngayon. Sa dami pa ng kakilala at kaibigan mo, baka lang mali yung mga approach mo. Baka lang mali yung mga diskartihan mo para kausapin sila, para prospectin sila. Baka bigla ka na lang nag-send ng landing page mo nang hindi man lang kayo nagkukumustahan. Di ba? Di obvious, naalala mo lang siya kasi may recruiting kang pinasok. Nagigets niyo po. Pero kung ikaw, bago ka pa lang, nag-uumpisa ka pa lang, napakarami mo pang pwedeng pasalihin. Di ba? Kamag-anak, kakilala, kaklase, ka-churchmate, marami pa yan eh. Ang problema, baka hindi mo lang laging... Meron bang negosyante na nagtitinda ng bigas, hindi niya man lang i-alok yung bigas niya, kahit online, kakilala niya? Walang ganon. Negosyo mo to eh. Negosyo natin to, all you have to do is to promote. Kaya nga word of mouth business ang networking eh. Di ba? Walang dinaanan tong commercial, walang dinaanan ng channel of distribution. Tayo ngayon yung magpo-promote ng produkto at negosyo. Kaya ka nga babayaran ng kumpanya eh. Kaya ka nga magkakaroon ng dividendo sa Matrix, kaya ka bibigyan ng direct referral fee. Kasi na-promote mo yung sistema ng Live Good. Yung club membership. So napaka-importante pala na yung oras, yung nakapag-allocate ka ng time at maiplot mo yan sa planner mo. Diba? O parang ngayon, ano yung mga schedule ko? Lahat po yan nakalista rito. May offline ako. Meron akong 2 leg ngayon na tinatrabaho kay paring Sam Serbolo kaya tsaka kay Dingdong. Yung taga Lamaw dito rin sa Bataan, no? So yung malalapit po nakakapag-offline ako. Oh. Ang naman puntahan kita diyan sa Boracay, puntahan kita sa Mindanao agad-agad. Syempre hindi pa ngayon 'yan. Pero yung malapit sa iyo, pwede ka mag-offline eh. Totoo hindi? Oh. Umitok ako ng Orani, umitok ako ng Lamaw within this week. O this coming Sunday, may hataw kami sa Maribeles ni partner Sam Serbolo. Planado siya. Yun, talagang aasahan ko the following week, meron na namang mga bagong member. Meron na naman ako mga bagong tuturuan. Dahil ako sa sarili ko, kaya ko silang pasalihin. Di ba? Plano at action. Maximize each day so you won't waste time. Update planner every time you make changes. May tip ako sa inyo. Wag kang magko-commit sa isang downline mo pag hindi ka sigurado. Okay? Hiningi ka ng talk ng downline mo at hindi ka 100% sure. Wag ka magko-commit. Mahirap na. Baka mamaya mapulaan ka pa. Dapat sureball ka. Okay? So, sige, hindi muna ako magko-commit sa'yo. Check ko tong planner ko, balikan kita. O pag-isipan mo kung makasapul mo yon, baka may tatamaan ka. Pero sabi nga, maximize each day. Parang walang masayang na oras.
ako po maniwala kayo. Ano nangyayari kay Coach Chris? No? The morning mentoring. Usually 5 to 7 in the morning tayo, di ba? Breakfast kami, magdidilig ako, yung mga ano namin ng tubig. Okay, may breakfast kami, nagluluto ako ng ano ng mga bata. Na-maximize ko yung oras. Usually alas 10 yan, may kausap na ako online. Tapos na lahat yung mga gawa. Okay, nakapasok na yung anak ko. Kausap na ako niyan online. Tapos, luluto ako ng lunch namin kasi ako talagang passion ko pong magluto. Ako ang tagluluto dito sa amin. No? Yun po ang aking isang mahal na gawain. Pagluluto. Wag mo na akong paglabahin. Ayoko nun. Si Mrs. talaga. Okay. Wow, ganda naman ng lugar ni Ma'am Juliet, oh. Ganda. Ayun 'no, so after lunch niyan, may kausap na ulit ako niyan online. Merong mga third party approach na sa akin ng mga member ko, may mga papakausap na sa aking mga prospect, nagto-talk sila, kakausapin ko. Kaya yung mga member na pasali nila, papakilala nila ako online, may mga kausap na ako niyan. Tapos, yung ibang mga member ko na alam kong parang medyo nanlalamig na, tatawag-tawagan ko 'yan, kakumustahin ko, kakausapin ko. At, may mentoring ko 'yan. May mga one-on-one mentoring din po ako do'n sa mga talaga namang, may mga pinagdadaanan sa buhay, 'di ba? Okey, ta's pagdating po ng hapon, may talk na kami international, tapos 6 PM may presentation ako. Pagdating ng 8:00 po niyan may webinar si Coach J sa mga inquiries niya na tutulong din po ako do'n. Maximize ba yung buong araw? 'Di ba, bukod pa yung mga hataw sa labas tulad kahapon po ay nandun kami sa farm nung isang aking member. Umuwi na from abroad yung kanyang asawa, ewan ko kung dito si Ate Ami. Andun kami, nag-bonding kami, kuha kami ng buko, 'di ba? Sungkit lang ng bukong baba, 'di ba? Kain kami ng buko, kuha kami ng kasoy, kuha kami ng papaya, 'di ba? O balik ako dito sa farm ko, nakagaling sa ibang farm, 'di ang dami ko pang dala, 'di ba? Para gano'n 'no, parang yung isang punta mo sa isang member mo laking bagay yun, eh. Totoo hindi, ma-personal mo lalo't malapit naman sa'yo o kaya mo naman puntahan. Kausap kayo nung family niya about Live Good, ano yung vision ng Live, nata-transfer mo lagi sa kanya. Ako gano'n po ako, 'di ba? Kaya hindi puwedeng lilipas ang isang araw para sa akin nang wala akong nagagawa para dun sa negosyo ko. Business ko 'to, eh, 'di ba? Kaya dapat yang calendar planner na yan, may laman. Kaya 'pag umasa ka is lumipas yang Friday, 1 hanggang Huwebes, 7. Huwag kang umasa sa susunod na Huwebes, may income ka. Kung puro blanko yan, kita mo ganito yung itsura ng planner mo. Tingin mo, may matrix ka kaya niyan? May matching bonus ka? Eh, baka ikaw mismo talagang may problema kung walang laman yung planner mo. Wala kang activity. Wala kang ini-invite, hindi ka uma-attend o kung ano man. Sorry kapatid, baka medyo light ulit yung training natin ngayon, kahapon, matindi yung bagsakan 'no, leadership yung kahapon talagang. Hindi po ako nagagalit kahapon, hindi ko rin naman po wala pong gano'n basta, hopefully tinanggap niya ng positibo yung mga bagay na dapat yung narinig. So daily plan, weekly plan, monthly and yearly dapat nakaplano po talaga. Okay 'no, so importance of calendar planner, a very important tool to plan your schedule ahead of time. Nakaplano siya, 1 week before, 2 weeks before, ahead of time nakikita mo na ano yung pagkasunod-sunod mong gagawin. Oo, alam mo kapatid pagka talagang ganyan na yung ginagawa mo, to avoid appointment mix-ups and confusion, 'di ba? Kasi wala kang planner, hindi mo yan hindi yan naka-list. Nag-commit ka do'n sa, "O sige pare Sunday darating ako." Tapos may kausap ka online, na-book mo rin ang Sunday yung webinar mo. Nagkakaroon na ng mix-ups and confusion.
no? Pag wala kang plano, to maximize the time daily, weekly, and monthly. 'Di ba? To trace immediately your vacant time for day. Alam na alam mo ngayon eh. Ano ba yung bakante ko? Parang ganon. May kumausap sa akin, Coach, anong araw ka ba namin pwedeng ah, imbitahan? Bawo, Iloilo team ko, no? So, check ko yung planner ko. Usap ko siya. Kaya balikan kita pag kami kausap ako. Tapos, tawagan ko siya. O, free ako ng ganitong araw. Kasi makikita ko dito sa planner ko, ano yung bakante. Anong oras? O, may talk ako ng alas 6. O, ganitong araw, Thursday tayo, alas 8 ng gabi. Alas 9 ng gabi. Di ba? Ginagawa po yan ng mga member ko nasa labas, kahit nasa malalayo. Iipunin niya sa bahay niya, meron siya ng 10 member sa lugar niya. Magko-coffee sila doon sa bahay niya, coffee fellowship or kung anong banding. Tapos syempre may internet naman yan. Kahit nasa TV nila, usually TV yung ginagamit nila para mas malaki. Kung mga 10 yung attendees niya sa bahay niya. Para lang activation ang tawag doon, ina-activate niya yung mga member niya doon sa lugar, inimbita niya, luto siyang korting merienda, tapos plano sila, gawa ng plano. Tapos mamaya po yan, naka-set up na yan. Okay? Makinig po tayo, may konting ibabagsak po sa atin si Coach Chris o para maipakilala ko rin po sa mga bago. Sa TV nila, online. Kausapin ko sila. Iniisa-isa ko pa nga po yun eh. Lalo kung mga 7 lang, 5 lang, 10 lang. Usapin ko yun, alamin ko yung pangalan, ano trabaho. Kasi nakakausap naman nila ako kahit nga laptop lang. Ano gagawin ko? Mag-send lang ako ng link sa kanila ng Zoom. O sige, ito yung link kung wala pa kayong Zoom. O ito yung link. Usap tayo mamayang alas 9. Activate natin yung team mo. Kausapin natin. Pwede po yun. Ikaw, nasa isang lugar ka, 3 pa lang kayo dyan. O send mo sa akin. Set up mo, kausapin ko. Pwede po yun. Huwag kayong mahiya kay Coach Chris. Yun nga lang po, i-schedule natin ahead of time. Talagang ang planner po natin, pinupuno natin to. Susundan? To plan more activities for the day. Yeah. Yun po yung mga talagang singit sa schedule ko, yung third party approach, yung kanyang i-gather din yung team niya, o kaya hindi niya man kalugar yan, Zoom. Oo, activation po tawag namin yan, no? Bibigyan ko ng Zoom, halimbawa yung taga Camiguin or yung taga Nueva Ecija team ko. O gantong oras papasukin mo sila. Kausapin natin yung mga bagong member. Kausapin natin yung mga lumang member. 'Di ba? I-activate natin. Gawa tayo ng plano. Pag-usapan natin paano tayo pwedeng makatulong sa tao. Okay po ba 'yon? 'Di ba? Yun ngang bagong sali, tanongin niyo po, Sam Serbolo. Nakapagpasali ng isa, hindi ko kakilala. O kinausap namin online. Sabi ko, pare, pakilala mo ako. Bagong direct ko to. Dine-develop kong leg. Pakilala mo ako. Ang dami niya palang tanong. Imagine, di ba, parang Sam, no? Ang dami niya palang tanong sa isip. Kasali na siya ng ilang araw. Siyempre, si Sam bago pa lang din. Tsaka siyempre, pagkakakilala mo, di ba, andun yun eh. Di nung sabi ko, may gusto ba kayong linawin? Itanong. Siguro kung meron siya mga 5, 6, 7 tanong, sinagot po natin lahat ng maayos. O sabi niya, okay sir, malinaw na po sa akin lahat ng nasa isip ko. Mag-i-start na po akong gawin yung negosyo. Teacher yun ha. O after namin nag-usap, nagpo-post na siya. 'Di ba? Kasi syempre ikaw professional ka, bago ka mag-post, bago mo ipaalam na Live Good member ka, maraming tanong 'yan. Yung mga tanong sa isip mo, itanong mo na, alamin mo na. Okay? Prepare to do list so you won't forget things. Start writing down all of the tasks that you need to complete. If they are large, break them into their component. Okay? Nangyayari din to minsan eh. Minsan sobrang dami, di ba? Parang hindi mo alam ano naman yung uunahin mo pagka talaga naman may malaking grupo ka na. Di ba? Pero ang nakakatuwa lang sa atin,
Sa ngayon po sa ngayon kung pag-uusapan yung ganang akin, nakapag-develop na po kasi tayo ng mga leaders. Kaya kahit paano po nakakapag-delegate tayo. No, at the same time nakakatuwa po nadadagdagan yung mga pumapasok sa atin. Alam na alam ko po kayang-kayang mag-talk. Okay? Guys, ganito po under ng team mo, ayan, sa mga medyo matatagal na rito. Tapatin kita, hindi lahat yan mapagtotok mo. Hindi lahat. Na sa Zoom, may kanya-kanya talagang porte rin yan Meron dyan magaling mag-organize. Di ba? Siya yung mga nakapokat sa ganyan. Yung iba dyan magagaling sa pag-iimbita. Yung iba dyan, pwede mo nung gawing sharer. Okay? Iba't ibang porte, pero ang ilan dyan talagang kaya mong i-develop as speaker talaga ng team mo. So, wag mong pilitin yung talagang iba. Hayaan mo lang muna. Darating din yung time. Pero meron dyan, bago pa lang, kaya mo nang patayuin, kaya mo nang pagtukin. Oh. Sa GC ko, napanood nyo kahapon yung unang tayo ko offline sa Chowking, Balanga. Ayan nakita ko kahapon. Nasa YouTube channel ko rin naman yun. Pinanood ko lang ulit. That was September last year. Di ba? Parang nag-uumpisa pa lang tayo sa Live Good. Tsaka yung oo, ikaw nga. Ayan, marami na pasali yung video ginawa ko na yun. Next, run through these jobs, allocating priorities to them from a very important urgent to not all at all important. Ayan, no? Or put a deadline in each task. Ayan. O, tingnan mo yung A tsaka F. Very important o yung urgent. I-allocate mo daw yung ng priorities, no? Not at all important, urgent, no? Or put a deadline in each task. Set ka ng task mo ngayon, lagyan mo ng deadline. Kailan mo ba gustong matapos yan? Okay? Aralin mo tong isang parte na to. Dapat itong month ng March tapos yan. Dapat pagdating ng April, nagra-run na ako ng ads. Sample lang yun. Okay? Ngayon itong bagong pasali ko o itong lumang pasali ko, ano ba yung gagawin ko para ma-activate sila? Marami kang pwedeng gawin. O pag-usapan na natin, ayan na, plano na ha. O ngayon, pag-usapan natin yung oras. Know the actual time you're spending every day for each activity like reading, chatting. Dami, no? Ang dami mo naman talagang ginagawa maghapon O pag-usapan natin, gaano kahabang oras ba yung inilalagay mo sa mga nakasulat dito? Kaya, analyze tayo ng oras mo. Pag-aralan natin yung 24 hours mo kay kapatid. Pwede ba akong magtanong sa mga nandirito ngayon? Sir Randy, Sir Samsim Herbolo, Ma'am Juliet, Ma'am Nerissa, Ma'am Michelle, Makmak, Edgardo, Michelle Moran, Ma'am Chona, Ma'am Yunisa, Ma'am Olive, Sir Benny, Ate Daday, Ma'am Eileen. Si Ma'am Eileen ba to ng Saudi? Sir Roberto Espina, Ma'am Filda, Ma'am Michelle. O tanong, ilang minuto ang ginagawa mo sa paliligo? Isang oras ka ba maligo? Di bawas na yung 24 hours mo. 23 na lang. Gaano kahabang oras ka magkape? Or taking lunch or breakfast? Or watching movie? Yan. Bilis mag-ubos ng oras yan. Sa panonood ng TV. Tsaka yung panonood ng mga TikTok, dyan sa Facebook, ang bilis pa naman mag-ubos ng oras sa Facebook mo. Sabi mo, Facebook ka lang. Tanghali na pala. Wala pa ako nalutong ulam, kanin. Di ba? Kasi tawa ka lang ng tawa, doon kaka-scroll mo, kakapanood mo. Pero ang dami nang nasayang palang oras. Totoo hindi? Sige nga po. Totoo hindi?
Sa 24 hours mo, gaano karaming yung nawe-waste na time? Analyze lang tayo guys. Ano yung nangyayari talaga sa 24 hours natin? Activity logs help you analyze how actually you spend your time. Kapatid, kung dati 30 minutes kang maligo, 40 minutes ka sa loob ng CR, kaya mo nang bawasan yan. Kasi ngayon, ima-manage mo na ng gusto yung time mo. Di ba? Nagbe-breakfast ka, hawak pa rin ang cellphone. Sa akin, bawal po yun sa mga anak ko. Walang cellphone sa lamesa. Bawal. Okay? Gaano kahabang oras ka nanonood? Di ba? Keeping your activity log for several days helps you to understand how you spend your time and when you perform at your best. Di ba? Dapat unawain mo yun. Gaano kahabang oras ba yung binibigay mo dyan para sa mga bagay na yun? No? At saan? Kung kailan? Maibibigay ba yung best mo? Di ba? Parang ang nangyayari ngayon, kung i-analyze mo guys kung i-analyze mo yung 24 hours mo, ang dami palang pwedeng gawin eh. Ang dami palang pwedeng mangyari. Ang haba nung araw na yun eh. Ay sa loob ng isang linggo pala, kung talagang bibigyan mo ng oras yung negosyo, ang daming pwedeng mangyari. Pansinin niyo po, lahat ng nagsasakripisyo nyo na may malaking resulta. Totoo. Ano sabi sa akin ni Coach Dennis? Coach Chris, sorry hindi ko man ma-attenan yung morning mentoring mo. Hanggang 2:00 po kasi talagang umaataw. Ang tulog niya 2:00, 3:00 ng madaling araw. J. Tombocon, 2 a.m., 3 a.m. in the morning, sacrifice. Gigising siya. Bakit? Sa dami ng itotok. Advance siya magising, late na siyang matulog. Yes. Pay now, play later. Ganun po tayo dapat. Yung iba, 7:00 na, 8:00 na ng umaga, nahilig pa eh. Diba? Sa gabi, hindi man lang makapag-extend ng 30 minutes to 1 hour para humanap ng prospect online. Kaya anong nangyayari? Huwag kang magtaka. Kung nagre-relax po tayo ngayon, pagdating ng panahon, talagang ikaw, babagal ng gusto. Pero kung ngayon pa lang, nagsasacrifice ka na, 2 years, 3 years from now, may malaking oras ka na sa pamilya mo. Mas mabibigay mo na yung best mo. Baka nagta-travel ka na lang. What is 2 years? Para sa akin, what is 2 years? Napakabilis niyan. Bilis-bilis po ng panahon eh. Oo nga, parang ganun. Naka 6 months na ako kay Livegood. Nakakalahating taon na ako pag ganun-ganun. 2 taon? Na dire-diretso? Kahit sabihin mong part-time mo ginagawa to, pero full-time yung attitude mo in 2 years, tingin mo lalaki, hindi. Hindi lumaki yan, ewan ko na lang. Once you have logged your time for a few days, analyze your daily activity log. Analyze ka ngayon. Ano nangyari ngayong week na to? Kung araw na to? Kaya pala. Marirealize mo yan eh. Kaya pala makakapag-analyze ka eh. Yun nga lang, huwag ka naman manatili sa puro analyze. Baka susunod, paralyze ka na. Puro analyze, walang action. Walang adjustment. Hindi analyze, adjustment, magkakaibat yan. Makikita mo ano yung unproductive activities mo eh. Diba, ma-alarm ka nga raw eh. See the amount of time you spend doon sa mga hindi productive na ginagawa natin. Kaya pala. Alam kapatid, itong analyzation sa oras. Marami tayo pare-parehong guilty rito. Di ba? Pagkasabi nga pag magiging tamaders ka, wag pa kainin ng tamad. Sabi sa Bible. Di ba? O yung activity log. O yan, tingnan mo to ha. Date and time, activity description, duration, remarks. Ba.
Kung ganito ka ka-organize sa ginagawa mo sa everyday mo, sa planner mo, meron ka pang mga activity log, etong buong maghapon, ito yung gagawin ko, nakaplantilla na yan. Yung itinerary mo, nakasulat na, pupuntahan ko sa ganito, kakausapin ko sa ganito, may talk ako ng ganito. Okay? Anong remarks? Anong nangyari? Negative si ganito, ito napapayin ko, ito hindi ko nakausap, ito na mentoring ko, ito na-activate ko, ito ganitong oras, nabigyan ko siya ng panahon. Ba, pag ganito ka ka-organize, maniwala ka sa akin. Baka 6 na buwan lang may matinding resulta ka rito. Kung talagang i-manage mo ng gusto yung oras mo at talagang may plano ka, ha. Sample lang to, ha. 5 a.m. mentoring. Sorry, mali yung spelling. 7 a.m. nag-exercise ka na, 8 a.m. naliligo ka na, 9 a.m. nag-breakfast ka na, o 10 a.m. Zoom presentation, nag-lunch, nag-offline talk ka ng 1:00, nag-Zoom presentation ka ng 6 p.m. or may guest ka ng 8 p.m. Tingin mo everyday kung ganito yung activity log mo. May mangyayari? Problema, shower mo lang, baka 2 oras ka na sa CR. 'Di ba? O pagkatapos mo mag-almusal, nakahilata ulit. 'Di ba? Nood ulit ng TV, nood ng Netflix. Pasyal, gala. Tingin mo may mangyayari? 6 months ka sa live good? Your analysis should help you to free up extra time in your day. O eliminate mo na yung activities na hindi nakaka-contribute para makapag-develop ng growth mo sa iyong business. Mapapansin mo yan, kapatid, ngayon nakikinig ka sa akin. Maniwala ka sa hindi, ma-analyze mo. Oo nga, no? Ang dami ko palang nasasayang na oras. Pakikipag-marites dun sa kapitbahay kung wala ring bilang. Negative pa. Reduce the amount of time spent for not too much productive but essential. Alam mo yan. Eliminate and reduce and then schedule your most challenging task for the times of the day when your energy is highest. Diba after ng mga mentoring, after ng mga training, yung energy mo talagang challenge na naman ako ni Coach Chris talaga. Kahapon nga, umiyak-iyak ka pa eh. That way, you will produce more and take lesser time. Diba? Schedule mo na yan. Sayang yung momentum, sayang yung gigil. Baka puro ka gigil, puro ka galit, puro ka, di ba? Pero kulang ka lang sa action. Motivated ka nga after ng mga training, pero hindi mo naman na-apply sa sarili mo. Ay, yung tinuro ni Coach, di ba? Mahihiyain kasi ako eh. Baka hindi ko magawa. Guys, sa mga susunod na araw, ikaw na umaattend sa akin, please, hanapin ko po sa inyong ganito. Magkano lang ang planner? May tigi 100 piso niya. Di ba? Hahanapan kita nito, lalo na bago ka umattend ng aking LPD o kung aking Leaders Personal Development, kukumustahin ko po yung plano nyo. Ano po? Okay, kung talagang may ginagawa. Okay, ulitin ko, yung LPD namin, baka maging qualified lang doon, ilan. Pero kung willing ka, welcome na welcome ka. Give your major time to activities which give you major results. Okay? No? So, yun po yung ginagawa po natin. So, ito yung nagkakaroon ng resulta. Ito yung dito ko nakikip yung tao. Okay, sa mentoring, sa mga talk natin, sa mga one-on-one, sa mga third party approach na ginagawa natin everyday. Ito na po yung talagang karir ko. Dito ko binibigay po talaga yung oras ko, no, sa activity na nagbibigay ng malaking resulta. Kaya kung ikaw gusto mo rin ng big result,
laanan mo rin po ng big time and commitment. No? Ng malaking oras at commitment yung atin pong ginagawa. Okay? Are you learning? Nakapag-analyze po ba ng gusto sa oras natin maghapon everyday at sa plano? Paano mo i-manage yung time? Good morning, good morning, good morning. Bati tayo. Good morning, Ma'am Alice Kwasay. Good morning, Ma'am Amor, Benny Cruz, Jonah, hello. Eduardo and Edgardo. Mga Ed yan, pagka marami. Dami. Makmak. Juliet. Hello, Tita Juliet. JB Feeds. Ayan, nakakita ko ulit ang pangalan ng JB Feeds. Boss, magandang umaga sa'yo. Ayan, taga saan ka nga bro? JB Feeds, location mo nga. Sige, pwede kang mag-open ng mic mo bro. Yes po coach, ito po yung isa sa weaknesses ko, time management. Cavite po. Cavite. Opo. Saan ka sa Cavite, kaibigan? Bagtas. Sa? Nandito po ako ngayon sa Carissa. Sa punta po. Sige. Okay. Kumusta ka sa inyo dyan, ha? Opo. Sino pa yung mga nandirito? Sam Cerbolo, Roland, Roberto, Petrolina, Olive, Nerissa, Michelle. Dami na natin talagang Michelle, no? Michelle Taburdan, Michelle Moran, Michelle Bautista. Friend na ba kayo sa Facebook? Kayong tatlong Michelle po. Gagawin ko kayo ng ng minsang presentation. Kayo mismo yung magto-talk, no? Gagawin ko power of 3. Babansagan po natin tong Tres Marias. Hello mga tokayo. Ayan. Yes up with Giselle. Michelle Regio, Michelle Moran, and Michelle Bautista. Abangan nyo i-interviewin natin yung tatlong yan sa mga susunod na araw. At magugulat kayo. Ayan. Magkakaroon po tayo ng business presentation. Tatlong Michelle ang magpapaliwanag. Makita natin. Ayan. Ang power ng mga Michelle. Okay. Alam mo, sa previous networking ko, kilala mo to, Michelle Moran. Si Michelle Recalde ng Nasubu, Batangas. Binigyan po ako ng strong side no na 2,000 tao. 2,000 dealer. Magaling talaga pagka mga Michelle eh. Si Mitch, kung tawagin yan, no? Si Mitch Recalde. Kamisyon, okay. So, abangan natin ha. Lalagay ko yan sa calendar planner ko, yung tatlong Michelle natin. Namo nag-out tuloy yung isa. Coach, siguro to coach. Ikaw Lalaban na ba? ako. Andiyan ka ba? Akala ko nag-out yung isang Michelle eh. Nagsalita ba? Laban, Maring Michelle, laban. Palag ba? Palag. Let's get it on. Bring it on. Sabi ni tawag nito, ni Ma'am Michelle Bautista. Yes, ups with Michelle. Ayan. Walang joke dito, Ma'am Michelle. Seryoso po tayong lahat dito nung joke ka dyan. Okay, abangan natin yung 6 p.m. talk natin sa mga susunod po na araw. Silang tatlo po, no? Isang sharer, isa para sa mind setting or isa doon sa company profile tapos isa doon sa marketing plan. Gagawan ko ng GC tong tatlo na to. Iga-guide ko sila. Okay ba 'yon? Michelle Moran, Michelle Bautista, at saan pangalan ng isang Michelle? Taga saan po isang Michelle natin dito? Michelle Taburdan. Location nyo nga po, Ma'am Michelle. Kahit sharer mo lang muna si Michelle Taburdan, pwede, di ba? Tapos, siyempre, yung medyo batikan na dyan, yun ang nasa marketing plan. Paki-type nga po location mo, Ma'am Michelle Taburdan. Ma'am Michelle Moran, paki-add nyo po silang dalawa. Oo. Ha? Masaya yan, masaya. Susunod natin yung mga Ed. Yan, Edgardo, Eduardo.
Okay, good morning ulit. Coach Randy, nandiyan ka pa ba? Pare, Yes, padagdag sir. ako. Paad ng mga napag-usapan natin sa ating time management and planning or module 4 natin this morning. Yan. So, Pare, restroom lang ako 1 minute sige. Napaka-timing no nung ating topic for today, no? Time management. Sabi nga dito no sa kinote ko sa chat box natin. Sabi ko dito, if you fail to plan, you are planning to fail. No? So napaka-importante nun. So again, take note natin yung mga tinuro kanina ni Abs Chris, no? So even me, tinamaan din ako doon no, sa pagpaplano, no? So napaka valuable no ng pagpaplano. Sabi ko nga sa inyo nung nag-aaral nga kayo, di ba nagpaplano rin kayo? So kailan kayo magre-review, kailan nyo pinaplano yung mga ganito no nung nag-aaral kayo. Even when you are employed, pinaplano nyo pa rin anong oras ka ba gigising sa umaga para hindi ka malate sa trabaho mo. Anong oras mo gagawin yung ganito, di ba nakaplano ka rin. Even when you are abroad also, pinaplano mo eh. Anong oras ba ako makikipag-chat sa family? Anong oras ba ako matutulog? Anong oras ako magluluto para hindi rin ako malate? No? So, everything you're doing is nakaplano. Kailan ka mag-church? Kailan ba ako mag-i-invite? So lahat is nakaplan dapat. So, same thing with Live Good. Lagi ko nga sinasabi, no, na si Live Good, seloso rin yan. Nagsiselos yan. Kapag hindi mo binigyan ng oras, magsiselos talaga sa'yo. Pati yung income magsiselos sa'yo. So, ganun lang kasimple. If you're taking Live Good as a side hustle, it's okay. But you have to give time and plan. Importante yung actions. Na sabi ko nga, kahit araw-araw tayo umattend ng training, if you will not take that training into action, is baliwala din po. Okay? So, mababaliwala lahat ng magandang training na ina-attenan mo if you will not taking action. Again, sa simula lang mahirap sa pagtitake action, but again, as you go along, habang ginagawa mo, namamaster mo siya, at hindi mo namamalayan, nagiging habit mo na yun. And sabi ko nga, repetition is mother of learning. Doon ka natututo sa paulit-ulit mong ginagawa. Di ba naalala nyo nung nag-aaral kayo? Di ba paulit-ulit kayo nagre-review? Paulit-ulit nyo sinasabi yung mga nire-review nyo, no? Lagi mo siyang inuulit. Naalala ko dati, Sir Chris, nung nag-aaral ako nung college, no? Gumigising pa ako ng 2:00, nagpaplano ako, pinaplano ko. Bakit ba ako gumigising ng 2:00 kapag gusto kong mag-review? Kasi pag 2:00, wala nang nagbibideo ako sa bahay. Dati kasi yung bahay namin, dikit-dikit eh. Hindi, matindi yung course mo, pare, accounting. Oo, management Matindi yung course nyo. Pareho kayo ni Mrs. eh. Mga pang matalinong course yan eh. Yung sa akin, pare, ang kinuha ko, ang kinuha ko lang, yung pera ni nanay ko eh. Hindi. Kaya ako nag-accounting, Sir Chris, totoo. Kasi maraming babae sa accounting. Ganun ba yun? Babayero ka talaga eh. Hindi, ito, not kidding, kasi kaya ako nag-accounting, influenced by my tito. Yung tito ko kasi is a CPA. And yun, dahil medyo maloko-loko pa tayo nung kabataan, nakita ko sa accounting puro babae talaga. Kaya akala ko dati magiging bakla ako. Kasi nga sa grupo namin nung college, 15 kami, tropa, 15, ako lang ang lalaki. Talaga, pare? Ganon. So, ganon sa school namin. Ikaw lang ang pogi. Parang ganon na nga. Dami mo naging chicks doon, boy, no? Wala, sir. Ano tayo nun? Straight tayo nun sa aral. Balik tayo dun sa planning muna. Balik muna tayo dun sa planning. Nalalayo sa... Hindi, pare, pag-usapan natin. Maraming babae. Marami. Balik tayo sa planning. Balik tayo sa planning. Babalik tayo dun sa bakit 2 AM ako. Bakit 2 AM ako
Bakit ko pinlano na 2 AM ako magre-review? Gigising ako ng 2:00. Kasi pag 2:00 kasi, Sir Chris, tulog na ang lahat, tahimik na, makakapag-focus ako dun sa pagre-review ko. Pag 2:00, ang review ko 1 oras nakukuha ko na. Pero pag tinry ko nung ibang oras, 10:00, 11:00, maingay pa sa amin. Maingay pa dun sa lugar. So nadidistract ako. So Bagay, so Maynila dapat eh. Oo, dapat gano'n 'pag nagpaplano ka. Titignan mo kung ano yung talagang the best plan for you. And siyempre dun din papasok yung repetition, yung taking action. Hindi naman puwedeng nagpaplano ka lang, "Uy sige paplanuhin ko 2:00." Pagdating ng 2:00 tulog ka naman, wala kang action. Sa tingin mo maaaral mo? Sa tingin mo mama-master mo yung subject? Hindi rin. Kasi wala kang action, tulog ka, eh. Nasa isip mo lang, eh, yung plano mo, eh. Walang gano'n. Sabi nga, if you fail to plan, you are planning to fail. Correct. Okay? So yun. So that is my take out sa ngayong discussion. Importante ang plano pero mas samahan mo ng action, no? So again, nandiyan yung plano. So again, habang binabasa mo yan, mas mamo-motivate ka. Ay, kailangan 10:00 nandito ako sa live namin yan. Actually, may lakad nga ako ngayon, Sir Ah? Chris. Actually, may lakad ako ngayon. May Oh. pupuntahan ako. Naalala ko, meron pala kami. Yun Meron yung pala kami. sinasabi ko sa training ko kanina. Pag Meron hindi pala siya kami. naka-plot sa schedule mo, Oh, sa plano hindi mo, pwedeng naka-plot. mag-mix up. Oo. Naalala ko, nag-message pala si Ma'am Michelle. Uy, meron pala tayong meron pala akong live session with Ma'am Michelle ngayong umaga. Kaya 10:00, pinopromote ko na yan, no? 10:00, maya-maya, kita-kita tayo, no? With Ma'am Michelle. So, sabi ko, sobrang importante nung mga training, nung mga topic na meron tayo ngayon. Guys, marami sa inyo iisipin, Sir Chris, Sir Randy, hindi pa naman ganun kalaki yung grupo ko eh. Baka hindi ko pa kailangan magplano, hindi ganon. As early as now na nagsisimula ka sa business kay Live Good, kailangan magplano ka na. Ina-attract mo na yan. Nakaplano na yan. This oras, sige, magmam-prospect ako. 11:00, mangungumusta lang. Daanin mo lang muna sa kamustahan. Ang pagpaplano naman, hindi ibig sabihin mag-aano ka ng event, hindi ganoon. Magbo-bomb ka, hindi. Simple thing, no? Kamustahin ko lang tong prospect ko, it's okay. That's a plan. Tapos tinitake action mo. Again, as you go along, nakakabisado mo siya. Nagiging habit mo yung plano mo, tapos tinitake action mo. Unstoppable ka. At walang makakahinto sa'yo sa pagkuha ng mga pangarap mo sa buhay. Doon po nagsisimula ang lahat. Hindi naman nagsimula ang lahat sa milyon eh. Milyon, kukunin mo kagad yung milyon, walang ganun. Nagsisimula ka sa mga small things. Saan nagsisimula? Sa pangungumusta, doon pala nagsisimula yan. Having relationship, nagiging kagaanan mo ng loob, eventually sasali na yan sa'yo. Ganun lang po. Thank you. Thank That's you, it. Coach Randy Regonia. Palakpakan naman natin, Idol Randy, no? Alam ko na, So- pare, kung ba't ka nag-accounting. Hindi, biro lang, pare. Ako po, no, nung nag-enroll naman ako ng college, pare, alam mo, aksidente lang. Kasi dalawang kuya ko, pagka-graduate ng high school, empleyado na. Wala naman nag-college sa amin to. Siguro talaga hindi naman kaya ng magulang. Pare-pareho kami, pagka-graduate ng high school, trabaho. Kaming 4 na magkakapatid, bukod yung bunso ko. Tapos, trabaho, ako sila, SM. Ako noon, natanggap Jollibee eh. Tapos, alam mo, ang lakas ng loob ko po, sa likod ng Jollibee, kasi gustong-gusto ko mag-aral. Alam ko wala naman, di naman talaga kaya pa. Sa likod ng Jollibee, merong ama. Sabi ko, ano kayang pakaramdam ng magka-college? Di ba? Pero kami obligado na maghanap buhay. Kailangan talagang hindi kami nakaka-LL that time. Alam mo ba yung nakaka-LL, Randy? Yung nakakaluwag-luwag. Oo, hindi kami nakakaluwag-luwag eh. Talagang G na G kami noon eh. Okay. Pero alam mo, lakas loob pare. Pumunta ako doon.
Tapos nakita ko yung kapitbahay ko. Sabi ko, mag-enroll ka? Sabi niya, oo, ba? Sabi ko, nag-inquire ako. Tapos pag-uwi ko sa bahay ko, nanay, gusto kong mag-aral. Kaya niyo ba akong tutulong naman ako, magtatrabaho ako, gusto kong maging working student. Parang yung nanay ko na sa akin. Sabi ko, parang sila kuya kasi ganun, hindi nakapag-college pero gusto ko pong kahit anong kurso lang para lang gusto ko talagang mag-aral. Siyempre, magkano lang ba ang sahod ng Jollibee service crew, di ba? 4 hours lang yan eh. Part-time lang that time eh. Magkano ang tuition sa ama? Magkano isang sem? Eh, hindi rin naman kakayanin, di ba pare? Ay, yung nanay ko nun, talagang naobliga siya. Sabi ko, sige nanay, gusto kong mag-aral. Kahit pa, tumiskarte pa ako ng iba kako, basta makapag-enroll ako. Kasi bagsak ako pare sa mga yung mga PLM, yung pamantasang lungsod ng Maynila. Hindi naman ako nakapasa dyan sa mga ganyan. Yung mga libreng college, pare, alam mo yun? Wala, hindi kinaya eh. Loko-loko rin ako nung high school eh. Oo, hindi ako matalino po talaga eh. Yung mga lisya na ganyan, yung mga math na yan, hindi talaga eh. Wala talaga akong oras eh. Talagang diskarte na lang ang pinairal po natin sa buhay. Kaya nag-aral po ako sa ama, lagi lang din po akong tulog. Malamig doon pare, aircon eh, di ba? Siyempre private eh. Pagod ako sa trabaho, pasok ako sa Jollibee alas 5 ng umaga hanggang alas 10 o alas 11, tas hindi na po ako uwi. Pasok ko sa ama alas 12, alauna ng hapon hanggang gabi na. Kaya pagod na pagod. Kaya anong nangyari, nahinto rin po ako ng pag-aaral. Di rin talaga kinaya. No? Nalipat po ako ng ama alabang ako eh. Tapos napalipat na kami ng family namin sa San Andres. Talagang bumagsak din ang kabuhayan namin dun sa Alabang. Lipat na po kami ng San Andres Bukid. Ayun na po. Nahinto ako ng pag-aaral. Doon na naging sidecar boy si Chris Tolentino. Nagpapapaya ng ending. Nagkakarakros sa kanto. Hindi, totoo po. Yung buhay ko dati. Baka akala nung marami. Napasama na po ako sa mga talagang lokong tao rin. Kaya laking Maynila po ako na na talagang streetwise din. Pero after isang sem, nag-apply po ulit ako ng trabaho na medyo mas malaki na yung sahod. Kasi gusto kong matapos kahit yung 2 years course. Kaya nakapag-aral po ulit ako. At natapos ko po yung kurso ng Computer System Design and Programming. Wow, ang ganda ng course. Awa ng Diyos, wala akong natutunan masyado. Hindi kasi pare, di ba gusto kong mag-abroad? Tapos pagka high school graduate ka, ang hirap namang, di ba? Yung mo, wala ka eh. Wala eh. Gusto ko mag-abroad. So pinilit ko makatapos na. So ang ginawa ko noon, binarkada ko po yung mga professor ko. Oo, binarkada ko yung matatalino sa klase ko. Kaya grupo-grupo ako sa mga ganon. Kaya discarding hanggang sa makatapos. Pasok lang ng pasok. Ayan. Kalaro ko sa bilyar yung prop ko, di ba? 'Di ba? At nakatapos naman po ako ng pagganon-ganon, yung kahit yung mga thesis na 'yan, yung mga kung ano-anong report na 'yan, diskartehan lang din talaga. Naging palakaibigan lang kaya nakatapos. Pero abroad talaga yung target ko, makapag-abroad. Nangyari din naman lahat. Talagang pagka pinursige nangyari at pag-uwi ko nagnegosyo, nangyari lahat kasi pinag-pray ko 'yun. Pangarap ko 'yun eh, pagtapos makapag-abroad, makapagnegosyo, binigay lahat ni Lord. Ngayon nakapagnegosyo, pinangarap kong yumaman. Tingin nyo, bibigay ni Lord, yes or no? Yes. Oo, pinangarap kong maging isang life coach, hindi ako matalinong tao, hindi ako magagaling o natapos ng anong kurso, pero pinangarap kong maging isang business coach, maging life coach, makapag, di ba? Tulad ng mga pinakikinggan ko, unti-unti nangyari. Kasi ginusto mo, naka-mindset yung isip mo doon. Plano mo yun. So, unti-unti nangyari din talaga siya. Okay, so God is good. All the time. All the time. Ayan. No? So, bago tayo matapos, grab na natin tong opportunity para makapag-imbita po si Michelle Bautista sa gagawin pong
live streaming, no, ni Karen Davila, ni Michelle Bautista pala, with Boy Abunda, with Randy Regonia. Okay. Hayaan natin siya mag-imbita. Saan ba namin mapapanood yan? Paano lahat ng Don Chris team, saan po ba namin kayo pwedeng, anong channel ba yan? Okay. Let's Channel all 4 ata. welcome. Anong pulot at anong take away ngayong umagang to ni Michelle Bautista, at diretso na siya sa pag-iimbita po sa atin. Hello, ma'am. Live good morning sa iyo. Take it away. Hello po, ito po, nag-aalaga po, busy-busy, ano. Okay Pero lang. ang aking pong tenga ay naka-lend po sa inyong lahat dyan. Ano? Ang aking pong take away ngayon, sige, take away muna bago ako mag-invite, no? Yun nga yung ang natutunan ko ngayon ay yung prepare, ano ba yun, yung mga list to do, To-do not list. forget the things, sabi niya, oo. Yung mga very important na ilalagay natin, na magkakaroon tayo ng mga calendar, mga being, you need to be organized, di ba? Correct. Sa umaga pa lang may time, alas 7, alas 8, lahat yan dapat na-fill up. Kailangan loaded yan, no? Para hindi ka busy, at saka yung brain din natin pinapractice natin. So, kapag fully loaded ka everyday, so nakakalimutan mo yung problema mo, yung mga lahat ng mga ano mo yung mga ek-ek mo sa buhay. So, yun po. So, lahat nakalista, mas maganda yung nakalista, katulad nga ng pupunta ka sa isang sa mga superstore o mga ano diyan, groceries, 'di ba? Mas maganda yung nakalista kasi kung ano-ano yung mga dinadampot mo. As a mom, kailangan mo talaga ng isang listahan sa buhay. Ganun din po yung sinasabi ni Coach Chris na maglagay tayo ng mga ano ba yung mga deadlines sa mga task natin, ano? So, yun po. Mahalaga po yun para ano, ma-cope po tayo doon sa oras na mga gagawin po natin every day. So yun po ang aking ano, make a list, don't so that you won't forget everything. So yun po. Lalo na po sa mga katulad kong mommy. So, yan, busy talaga. Yun po ang aking natutunan, Coach. Sige, So ma'am. na-invite na po ako. Imbitahan ko po kayong lahat. Yun, no? Ayan, Napaka-pogi, no? Si Boy Abunda, tsaka si Corina Sanchez, oh. Yun na nga po, kaso nga po may buhok nga lang po yung i-interviewin ko, ano. So yan, malalaman po natin mamaya, iniimbitahan ko po kayo, join us live later, ano. So dito po sa amin ay Monday pa lang po ngayon. And then I think dyan is Tuesday na, no. So iniimbitahan ko po kayo sa aming kwentuhang business. Actually, it's hindi po akong star mamaya. Si Coach Randy po. Yan po, iniimbitahan ko po kayo mamayang alas 10 at sana po makapag-online po kayo at makipag comments po sa amin. Okay po, salamat po. Ma'am daw. Oo. Tanong lang, Randy and Michelle, ang artistahin mamayang alas 10. Paano kung hindi ka friend ng mga nandirito? Ano bang isa-search namin sa inyo, ma'am? Ako po ay mag-online sa aking Facebook page na name Joshelle. So open naman po siya, tsaka public po siya. So si Coach Randy, I think inano niya na po, ni-repost niya kanina yung invitation dito sa aming poster. So we'll try to send everyone na i-public po siya. Naka-public po siya mamaya, Coach. Oo. Joshelle po ang name nung ano. Paki-type din po ito sa chat box natin yung inyo pong page. No, Okay paring po. Randy, Thank you po. para Okay. maka-attend at Opo. kung pwede kayong gumawa ng ng invitational chat para sa buong GC natin, ma-send natin tong inyong no? Send mo na lang din sa GC to, paring Randy, para marami po na tayong makapanood at ma-share natin 'yan, no? Syempre, Randy Regonia po 'yan, di ba? Ibang klase Yes po, baka may makapanood po dyan, di ba? Tapos magiging ni Coach Randy, di ba? Tsaka sa dami po It's a ng word. naging kaklasing babae niyan sa accounting. Di ba, Ma'am Michelle, di ba? Maraming gusto makapanood yan. Siyempre, ganun yun. Again, let me remind, this is a kwentuhang business. Ayan, pare. Kwentuhang business po ito. Nagagawin mamaya. Sir Chris. Sorry po for interrupting. Sorry.
'Di ba? Ano, Maraming Rico? gusto makapanood po. Yung Randy Rigonia yan. Ayan. Talagang gumawa po Eh, ng ano yan, ng marka yan sa maraming tao. Yung pangalan Yung, po, 'di yeah. ba? Sa lahat Hindi, ng aspeto, lalo't sa Sir, negosyo. Sir Chris, mamaya bibigay namin yung link ng page ni Ma'am Michelle sa GC natin para pag kinlik nila yung link ng page ni Ma'am Michelle, makakapag-join sila doon sa live. Okay. Sige. So doon sa live. Tapos pwede sila makipag-collaborate doon sa page ni Ma'am Michelle po. Mamaya. Ayun po. Salamat po. Yan. Sige. So, kita-kita tayo mamaya. Ako po, ang dami kong ikikwento, no? Ikikwento ko yung talambuhay ko mamaya. Yes. How I get into networking, ano pa yung mga dati kong ginawa, no? So mamaya, I'm so excited, no? First time kong magkikwento ng buhay ko. So yan. Pare, So, walang see you iiyak mamaya. Huwag ka nang umiyak doon, Brad. Oo. Wala. Ano lang tayo, kwentuhan, then may kasamang konting motivation on how to do the business. Yan. Thank you. See you all mamaya. Yun. Thank you. So now I realize the importance of a planner. Yan. Nakakatuwa, no? May ano talaga may I used to just put in mind yung mga plans ko. Nakikita niyo po, ito po, totoo sinabi ni Ma'am Juliet, no? Now I realize the importance of a planner. I used to just put in mind yung mga plans ko. Mas maganda pala to put this in writing for me to make a review. Thanks for this mentoring. Thank you so much and you're welcome po, Ma'am Juliet. Totoo po yan. Alam mo, pag nasa isip mo lang, kahit sabihin mong ini-screenshot mo yan o sabihin mong kinabisado, iba po na sinusulat mo, iba na may planner ka. Nagiging organized ka ngayon. Alam mo, sabi nga tingnan mo ang isang tao, pagising niya sa umaga, kung gaano siya ka-organize. Pasukin mo nga lang ang isang kwarto ng isang tao, alam mo na kung organized sa tao o hindi. Totoo ba yun, Ma'am Michelle? Randy, pasukin mo ang isang kwarto na isang tao. Pag ang gulo-gulo, parang ikaw mismo sa sarili mo, parang ang gulo-gulo, hindi mo alam mo unahin mo. Tama, kwarto mo pa lang yan, higaan mo pa lang yan. Parang unang tingin mo pa lang sisimangot ka na pag ang gulo Pero pag ang ayos, damit mo naka-organize, yung gamit mo, yung office mo, yung working area mo. 'Di ba pag nasimulan mo sa sarili mo maging organized ka, ultimo sa mga listahan mo ng utang mo. Ng mga listahan mo parang maraming natawa ron. Listahan mo ng utang mo, organized. Hindi totoo naman. Ano ba yung tape? Ako po'y talagang nabaon din dati sa utang kung hindi naman para ipagkwentuhan pa. Inuna ko lang, unahin ko, alin ba rito yung may mga malalaking tubo? Alin ba rito yung mga tutubo? Ito muna yung unahin ko. Para hindi ako masyadong mabaon. Etong mga taong to na kaya ko namang kausapin, hindi naman ako para tubuan, hindi naman ako para ikulong nitong mga to, hindi ako mangangako sa kanila ng pecha pero pakiusapan ko ng maayos to. Okay, i-priority ko 'tong mga tumutubo. Ano ba 'yon? Yung mga bangko, yung mga lending, hindi mo pwedeng pakiusapan yung bangko, talagang papatungan ka ng interest niyan. Tama? O itong mga tao na 'to, na binigyan ako ng ganitong porsyento, kausapin ko muna 'to na baka pwede liitan na at ako'y medyo sa ngayon. Oo, totoo lang 'yan. Iba kasi pag nililista mo lahat. Dami kang problema, lista mo lahat. Isa-isahin mo. Ang problema kasi pinasaksak mo lahat sa isip mo lahat. Kaya nabu-burnout ka, loaded ka, ang dami mo masyadong isipin. Tip ko po sa inyo Problema man yan, utang man yan, o kung ano-ano mang bumatakbo sa isip mo, subukan mo siyang ilista. Kala mo ang dami, di totoo. Mas marami pa rin yung dumating na blessing sa'yo. Totoo hindi. Mas marami kang hiniling Di ba marami kang hiniling? Hindi naman lahat binigay sa'yo, pero mas marami kang hindi hiniling na binigay sa'yo ni Lord. Amen? Yes, amen. Amen. Di ba? Kaya, anong nangyayari, kala mo lang sobrang dami. Kasi tinatatak mo sa isip mo, lubog ka. Tama. Tinatatak mo sa isip mo parang, bakit ganito? Pinagdadaanan mo lahat ng ganito. Lalo na pagka yung sobrang down ka na sa moment. Nangyari kasi sa akin Kaya na-share ko to. Lista ko siya. Tapos parang dumating ako sa punto, umaga pa lang,
parang tinatabangan ka na kasi ang iniisip mo agad, bayarin, problema, pera, stress. Anong nangyayari? Umaga pa lang, hindi ka na motivated. Tapos wala ka naman nagagawang aksyon. Napapansin mo yon? Ang lumalabas ngayon, parang the whole day, ang inisip mo lang problema. Pero hindi ka na naging solution-oriented. One at a time. Ito muna. Okay? Tapos plano ko, mindset ka, mag-pray ka. Ito yung gagawin ko. Magugulat ka after how many weeks, after how many months, na unti-unti mo siya. Oo, parang sa messages lang yan sa messenger mo. Lalo ngayon, ang dami natin GC. Kita mo parang ang dami, no? Hindi mo na re-replyan yung iba. Hindi mo nga nababasa na yung iba. Ngayon, pag-iisipin mo, ang dami naman ito, parang ano ba yung unahin ko? Pero isa-isahin mo siya. Ilang minuto lang naman. O, di ba natapos mo? Ganon din yun. Kaya wag masyadong niloload yung isip at importante na i-write down mo siya lahat para maset mo yung mga priorities mo at wag laging nasa isip lang. Okay? So hopefully nakatulong po sa inyo itong ating time management and planning at importance ng calendar planner for today. Announcement, bukas po speakership training na. Okay, speakership mastery na yung kasunod niyan, tapos workshop na. Pero tas Holy Week, pahinga tayo. Yung Monday na darating, doon na po mag-i-start yung aming paplanuhin po na leaders personal development. Pero special training po ito at nakahiwalay po sa mentoring, medyo mahaba-habang oras po ito. Tapos ipiliin po natin yung mga talagang qualified na member na umattend dito kasi medyo iba po yung bagsakan nito. Okay, iba to sa dreamstorming, iba rin to sa team building. Basta, ma-excite ka. Okay, so para sa member natin to. Okay, so maraming salamat sa inyong lahat sa umagang ito. Thank you so much sa oras na binigay niyo po. Salamat sa inyong commitment, salamat sa paggising ng maaga. Salamat sa pagsama po sa akin sa mentoring program ko. And hopefully, magamit ng bawat isa sa atin itong mga topic natin for everyday in your life, no? So, let's pray. Thank you. Let's pray. Andito pa ba si Ma'am Marjorie? Ma'am Joy? Wala. Ma'am Alice? Parang Randy? Yes, sir. Pray, Ma'am Juliet. Sino daw sabi, pare? Sabi? Thank you so much, learnings. God bless. Pray, Ma'am Juliet. Oh, Ma'am Juliet daw. Ma'am Juliet, okay lang po bang hingin namin yung ilang minuto nyo po to lead our closing prayer? Hi, Tita Juliet. How are you? Paki-open ng mic mo, ma'am. Pwede ka pong magsalita. Juliet. Ask to unmute. Yan. And si Ate Juliet, ano na to? Hindi na ka namin marinig, Ate Juliet. Ano po? Paki-unmute ng iyong iPhone. Sana all. To see us. Now, may sore throat. Okay. Okay, no problem, Ma'am Juliet. May sore throat siya. Okay, Ma'am Juliet, kayo ba yung meron dito sa Maribeles na prospect? Tama ba, Ma'am Michelle? Siya yun? Opo, coach. Opo. Oo. Ma'am Juliet, nasa Maribeles Bayan po ako sa Sunday, this coming weekend. Okay, kung kaya ko pong i-meet yung inyong pong kaibigan, kamag-anak, sa isang kahit ano po doon kahit anong place lang no. Para ma-meet ko po yun, pwede ko po kayong matulungan, ma'am, no, na mai-discuss sa kanila ang opportunity ng Live Good. Iset nyo lang po. Yun po yung free araw ko na nasa Mariveles ako. Tingnan nyo na lang po yung date, Ma'am Michelle. Basta Sunday, kasi kasama ko po dyan si Sam Serbolo. No? So,
maghapon kami diyan after ng church Sunday. Nandiyan po kami sa Mariveles. Okay, may mga pupuntahan kaming mga kakilala, kamag-anak po diyan. So siguro kahit gabi, pwede 'yun, no? After ng hatawan namin ni Sam Serbolo. Usap na lang tayo, Ma'am Juliet. Message nyo na lang po ako para matulungan ko po kayo. Na, Tita Juliet. Salamat po. Ayun, so paring Randy, lead our closing prayer, bro. Yon. So, hingin ko ulit ang presensya ng lahat sa ating huling session ngayon. Lord, minsan pa dinadalangin namin ang lahat. Nagpapasalamat kami at pinupuri ka namin sa napakagandang araw ngayon. Lord, salamat sa paggising sa aming lahat ngayong umaga, sa pagbukas ng aming mga mata at sa pagkita ng aming mga pangarap sa buhay. Lord, dinadalangin namin ang lahat ng ito. Alam namin, makukuha namin lahat ng aming mga pangarap sa buhay. Kasama ka at lagi ka namin isasama. Lagi ka namin papupurihin, lagi ka namin pasasalamatan, at lagi ka namin iaangat sa simula at sa dulo ng aming lahat ng aming ginagawa. Lahat ng ito po ay dalangin namin sa iyo. Ikaw ang aming lakas, ikaw ang aming buhay, ikaw ang aming lahat. Lord, maraming salamat sa lahat po na nandito, at kahit yung wala po dito, alam po namin na gina-guide niyo po kami. Alam po namin na ikaw ang aming way, ikaw ang aming landas, ikaw yung aming pupuntahan. Lahat ng ito, lahat ng aming dalangin, lahat ng aming hiling ay dinadalangin po namin sa iyo, aming Panginoon. Amen. Amen. Blessed day, everyone. Blessed day, everyone. Paring Randy, paki-play na yung ating Ayan. closing Thank you, Lord. Thank you, Lord. Maraming Michelle, salamat. thank you. Maring Michelle. Mare, alam mo na. Laban, Mare. Iyon. Michelle Bautista, ma'am, thank you so much sa oras niyo po. Thank you po, Coach Chris, Coach Randy, and You're everyone. welcome, everyone. Thank you. Ma'am Chona, salamat. Thank you and God bless. Sige, paring Randy. Tita Mamaya, Juliet, thank you so much. isend namin yung link mamaya, no, ng ating live session, so para lahat is makapanood. Thank you. God bless everyone. Maraming salamat po, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you. Bukas po 10 a.m. which Coach Jade Tumbokon. I come before you today. Thank you, Lord. There's just one thing that I want to say. Thank you, Lord. Thank you, Lord, for all you've given to me, for all the blessings that I cannot see. Thank you. Thank you, Lord. Thank you, Lord. With a grateful heart, with a song of praise, with an outstretched arm, I will bless your name. And thank you, Lord. I just want to thank you, Lord. So Roland, thank you. Roland Manatad. Well, I just want to thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you po. Ma'am Amor. Salamat, Ma'am Amor, Ma'am Chona, Sir Ed, JB Vince, Ma'am Michelle. See you mamaya, alas 10. Done in my life. Ma'am Michelle Moran. Thank you po. Took my Ma'am Nerissa. darkness and gave me your Olive light. Sibaluka.
Ma'am Petronila. Ma'am Petronila, ito napakasipag rito umaten. Ma'am Nila. Sir Roberto Espina. Sir Roland Manatan. Thank you po. Siyempre, Sir Sam